Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa isa na namang pagkakataon para mag-aral ng kanyang salita. Dito po tayo sa DFC Pandi. Po tayo magsimula. Awit po muna tayo sa Panginoon ng isang awitin, papuri, panalangin para sa Kanya. When the music fades, all is stripped away, and I simply go, longing just to bring some things that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless words, no one could express how much you deserve. Pasensya na po, nakaputol po tayo na po ng signal. Patuloy po tayo sa pag-awit sa Panginoon. King of endless words, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo aming Ama. Narito kami nagpupuri sa inyo. Hiling naman namin, Panginoon, muli ang inyong paggabay, patnubay ng inyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Tulungan niyo kami na maging mababa at matanggap namin ang lubos, Panginoon, ng inyong salita. Purihin kayo, Panginoon. Kayo ang gumabay sa amin. Kayo po ang maitaas sa oras na ito. Wala kaming ibang hiling, Panginoon, kundi yung mangyari, Panginoon, ng inyong kalooban. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama. Paggabay ninyo ang sumaamin sa oras na ito. Kalakasan, Panginoon. Tulungan niyo kami na mag-focus para matanggap namin ang inyong salita sa oras na ito. Purihin kayo, aming Ama, sa inyo namin pagkakatiwalang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at nakapag-live muli tayo.
Narito tayo ngayon sa DFC Pandi. No, kahapon po kasi nandun ako sa ating church sa Dora Faith Balagtas, Bulacan. At nagtalaga po tayo doon ng bagong pastor, no, para manguna sa kanila doon. At nung pauwi na ako ay hindi ko na naabutan yung huling bus. Kaya nakisuyo na lang po ako dito para makituloy, magpalipas ng gabi at makapag-live. Kaya after neto, tatakbo na agad ako pauwi sa sentro. Purihin sa Panginoon. Aral po tayo ng kanyang salita. Bukas po kayo sa akin sa aklat ng pahayag, Revelation, Book of Revelation chapter 3. Book of Revelation chapter 3. Basahin natin sa verse 14 hanggang sa mga sumusunod. Hallelujah. Chapter 3 verse 14 hanggang sa mga sumusunod. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Laodicea. Ito ang mensahe na tinatawag na amin, ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Sinabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang pangangailangan, ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo, dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy, upang maging totoong mamamayan kayo. Totoong mayaman kayo. Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ng nakakahiya ninyong kahubaran, at pati na rin ng gamot sa mata upang makita niyo ang katotohanan. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at tinidisiplina, kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay paupuin ko sa tabi ng aking trono, tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. So, Pahayag chapter 3 verse 14, ang tagpong ito, no, bago tayo dumako sa part na ito ng Biblia, nabanggit muna dito sa unang part ng pahayag yung 7 churches. At sa 7 churches na iyon, no, ay may mensahe ang Panginoong Jesus. At nandito tayo sa pinakahuling church na nabanggit sa Revelation, ang church ng Laodicea, ang iglesia ng Laodicea. No, at onting background lang po, ang Laodicea po, no, ang lugar ng Laodicea ay napakayaman. Ang mga mamamayan po doon ay napakayaman. Punong-puno sila ng sa sobrang yaman nila, one time ay nilindol yung buong bayan at nawasak. At sa sobrang yaman nila, na ipatayo nila iyon muli, walang tulong galing doon sa kanilang emperador. Ganun sila kayaman. Isa pa, meron silang mga ikinabubuhay, sikat po doon yung pagsasaka at mga pagbabangko, no? May sikat rin silang produkto na ginagawa at pinagbebenta yung long white tunic, no? Isang mahabang dress, parang dress siya. Imagine niyo na lang po yung mga suot ng mga parang mga Romano noon. Ganon. May mga ganon silang produkto na sikat. Tapos may sikat din silang gamot na para sa anumang sakit sa mata. Kaya makikita natin na maraming mapagkukuwaan ng ikabubuhay ang church ng Laodicea. Isa pa, ito masakit na. Wala silang source of water. Ang pinakamalapit na pinagkukuwanan nila ng tubig ay sa bandang mga 6 or 9 miles ang layo. Tapos, ang lugar na yan ay hot spring. So, ang gagawin nila, gumawa sila ng daluyan ng tubig, tinatawag na aqueduct, kung hindi ko nagkakamali. At doon nila pinapadalo yung tubig mula doon sa hot spring hanggang sa makarating sa Laodicea. So, kung magsisimula yung hot spring doon sa bandang dulo, papunta sa Laodicea, ay mainit.
At pagdating dun sa Laodicea, no, yung pag-travel ng tubig ay maligamgam na. At pansinin natin yung sinabi ng Panginoon sa church ng Laodicea. Pinakaunang description na binigay ng Panginoon dito. Sabi doon sa verse 15 to 16. Sabi dito, alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit, ngunit maligamgam kayo. Isusuka ko kayo. Sabi ng Panginoon, hindi kayo alam kong hindi kayo malamig o mainit. Bakit kaya binanggit rin ng Panginoon? Pag sinabing malamig o mainit, patungkol ito sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sabi doon, hindi kayo malamig o mainit. Ba't nabanggit rin yung malamig? So sinasabi pala so pastor, sinasabi pala ng Panginoon na kailangan okay lang rin pala yung maging malamig. Ang sinasabi dito, gusto ko sanang malamig kayo o mainit. So okay lang pala yun, pastor, na maging malamig ako. Mabuti rin pala yun katulad ng isang mainit na mananampalataya. Bakit? Magitin muna natin sa susunod. Sabi doon, ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Ayun yung pinakaayaw ng Panginoon, yung maligamgam. Ano po ba yung mga maligamgam? Yung mga hindi mawari, hindi mo alam kung mainit ba o malamig. Yung mga Kristiyano na maligamgam. Hindi mo alam kung mainit ba talaga sa Panginoon. Hindi mo rin alam kung malamig sa Panginoon. Pabalik-balik. Sa makatuwid, isa silang mga hepokrito. Nabanggit ko po ito sa last devotion ko nung nakaraan. At salamat sa Panginoon at babanggitin natin tong church na ito. Hindi mawari kung malamig ba sila, mainit ba sila sa Panginoon o naglalamig sa Panginoon kasi pabalik-balik Parang church goer lang. Sa church, okay na okay. Paglabas sa church, hindi na naman okay. Mukhang hindi na naman Kristiyano. Madalas dito natitisod yung mga mananampalataya, mga bagong mananampalataya. Bakit? Kasi ito yung sila yung mas nagiging role model, yung mga matatagal na sa Panginoon. Kaso nga lang, ito matatagal sa Panginoon na maligamgam, ay nagiging dahilan ng katitisuran ng mga bago. Bakit? Nakikita nila, yun pala yung magiging Kristiyano, yung pabalik-balik. Yoko na dito, sa iba na lang ako magsisimba. At sinasabi ng Panginoon, gusto ko sanang malamig kayo mainit. O bakit sinabi ng Panginoon na malamig? Okay na yung malamig at yung mainit. Ba't nadama yung pagiging malamig? Kasi pag malamig tayo sa Panginoon, may pagkakataon na may pagkakataon na magnanasa tayo na mag-init ulit makapanumbalik sa Kanya. Na talagang malaman natin, kailangan ko pala talaga ang Panginoon. May ganun na punto. Pero pag maligamgam tayo, hindi mo mawari kung kailangan mo ba talaga ang Panginoon. Hindi kasi patalon-talon Parang laylo. In out. Imagine nyo lang po nagmamahal tayo ng kasintahan. Yung kasintahan ninyo, minsan mahal kayo, minsan hindi. Hindi mo mawari kung ano ba talaga. Totoo ba talaga itong nagmamahal sa akin o joke-joke lang. Parang ganon. Kaya gusto ng Panginoon, gusto ko kayong maging malamig o kaya mainit. Para may pagkakataon pa rin na malaman nila na kailangan nila ang Panginoon. At bakit ganito yung mga taga-Laodicea? Katulad ng sinabi ko kanina, napakayaman po nila. Sa susunod, sabi dito, sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at walang pangangailangan. Napaka-confident nila sa kanilang sarili. Dahil sila'y mayayaman, napaka-confident nila sa kanilang sarili. So kayo nga, bigyan ko po kayo ng tig 1 milyon ngayon. Mananatili kayo yung pag-aalala nyo sa kinabukasan. Kung bibigyan ko po kayo lahat ng tig 1 milyon, mawawala po ba yung pag-aalala nyo sa kinabukasan ba? Oo. Kahit nga wala pang 1 milyon magkaroon ka lang 50 mil sa bulsa. Feeling mo parang kaya mo nang bilhin lahat. Hindi ka na nag-aalala sa kinabukasan kasi may pagkukuhaan. Ganun yung feeling ng yung mga taga-Laodicea. Mayaman kami, hindi na namin kailangan yung ibang mga bagay. Wala na kaming ibang pangangailangan pa. Sagana naman kami sa lahat. Pero sinasabi ng Panginoon dito, kahit mayaman sila, sa susunod, ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Kahit mayaman tayo, kahit mayaman ka pala, kahit mayaman sila, punong-puno ng mga ng resources.
wala rin palang silbi yun kung mahirap tayo sa pananampalataya. Yung sabi dito, walang silbi yung kayamanan nyo kung mahirap naman kayo sa pananampalataya. Kung hindi naman kayo sagana sa pananampalataya, walang silbi ang iyong kayamanan. Sinasabi ng Panginoon dun sa kanyang salita, no? Aanihin ng tao yung buong mundo kung mapapahamak naman ang kaluluwa niya. Anong silbi ng kayamanan kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa? So sinasabi po sa susunod dito, bulag sa katotohanan. Diba nabanggit ko kanina na merong silang sikat na produkto na gamot sa mata? Sabi nila, kahit may gamot kayo sa mata, bulag naman kayo sa katotohanan. Bulag kayo sa katotohanan. Ganda nga ng ginawa ng Panginoon dito sa mga susunod. Talagang hinango ito sa kanilang ikinabubuhay. Hinango sa history ng Laodicea yung mensahe ng Panginoon. Yung kahit mayaman kayo, mahirap naman kayo sa pananampalataya. Kahit meron kayong gamot na pangmata, mapagaling sa mata, bulag naman kayo sa katotohanan. Sa susunod, ito masaya. At hubad sa paningin ng Diyos. O kahit meron kayong magandang produkto na tela, na damit, hubad naman kayo sa paningin ko. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Pinapakita ng Panginoon na, hindi, kahit marami kang mga kayamanan, marami kang produkto, ikabubuhay. Pero kung hindi ka naman seryoso sa akin, walang kwenta ang lahat. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito. Kaya sa verse 18, tingnan natin. Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy. Ang sinasabi po dito ay tunay at subok na pananampalataya. Yung ginto na dinalisay sa apoy sa unang Pedro. Ito tayo doon. Chapter 1. Nabanggit tong gintong dinalisay sa apoy. Ito, sabayan natin sa verse 5. Unang Pedro chapter 1 verse 5. Sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo sa kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Para masubukan dito yung pananampalataya. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya nyo, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. No? Hangong-hango dun sa mga taga-Laodicea. Sabi ng Panginoon, bumili kayo sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy. No? Sabi nun, kumuha kayo sa akin ng tunay na pananampalataya, tunay at subok na pananampalataya. Tapos sinabi doon, ang ganda sinabi sa bandang dulo ng pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Sinasabi doon ng Panginoon, hindi mahalaga yung kayamanan ninyo, mas mahalaga yung pananampalataya, yung tunay na subok na pananampalataya. Hallelujah. At sumusunod, sabi doon, upang maging totoong mayaman kayo. Yun yung totoong kayamanan. Yung magkaroon ng tunay na pananampalataya, subok na pananampalataya. Ano pa yung susunod dito? Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran. Puting damit. Pag sinasabing ang kulay na puti, it always symbolizes in righteousness. Katuwiran. Sabi doon, bumili kayo ng puting damit sa akin. Pag wala sa Panginoon ang gagaling ng tunay na katuwiran. Para Para matakpan ang nakakahiya niyong kahubaran. Kung wala tayong katuwiran, kung hindi tayo matuwid, hindi tayo righteous sa harapan ng Panginoon, nung makasalanan tayo, kahiya-hiya tayo sa harapan ng Panginoon. Pero dahil sa Diyos, sa Kanyang biyaya, sa pagkaligtas sa ating mga pagkakasala, naging matuwid na tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon sa kanila, punta kayo sa akin. Kumuha kayo sa akin ng damit na, puting damit. Katuwiran ang binabanggit dito. Susunod, at pati na rin ng gamot sa mata. Talagang hinango ng Panginoon dun sa kanilang pinaka main source of income. Gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Sabi din, naalala ko sa
Kalimutan ko na kung saan part yun. No, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, may tabi yung ating mga mata, no, para hindi natin makita yung katotohanan. Pero simula nung nakilala natin ng Panginoon, naalis na yung tabing dito at mauunawaan na natin ng kanyang salita. Pag nakilala natin ng Panginoon ng lubos at tatanggap natin ng Panginoon, maalis yung tabing sa ating isipan, no, paningin. Makikilala at makakaroon talaga tayo ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Laodicea, sa mga katuwid. Sinasabi ng Panginoon, hindi, kailangan nyo ako. Punta kayo sa akin dito, kailangan nyo ako. Hindi nyo kailangan yung kayamanan na yan. Mas kailangan nyo ako. Mas kailangan natin ang Panginoon, hindi ang mga kayamanan na ito. O anumang kayamanan sa mundo. Even though ikaw yung pinakamayaman, kung wala ka naman sa Panginoon, magiging sayang lang din ang lahat. Hallelujah. Sa susunod, sabi dito, ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid at dinidisiplina, kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Kahit sa tingin natin na masakit kung narinig nila itong mensahe na ito na pang siguro naman nasaktan sila. At marahil ay nasaktan din tayo at natamaan tayo sa salita ng Panginoon dito. Pero sabi dito ng Panginoon, ang lahat ng minamahal ko, mga minamahal ng Panginoon, ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Salamat sa pagmamahal ng Panginoon sa kanyang pagtutuwid sa atin at pagdidisiplina. Kaya sabi, magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Iniimbitahan sila ng Panginoon o magsisi na mahal ko kayo, tinutuwid ko kayo. Yung lahat ng minamahal ko, tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi na kayo sa pagkakasala. At tuwid na yung ugali. Ganun katindi yung pag-ibig ng Panginoon. Kahit matindi yung ating ginawang pagkakasala sa Panginoon, nandyan pa rin siya para at handang magpatawad. At hindi lang, huwag natin naabusuhin ng pag-ibig ng Panginoon. No? Pag humingi na tayo ng tawad sa Panginoon, ibahin na natin ang ating ugali at ituwid ang ating mga kilos. No? Magsisi sa pagkakasala. Sabi pa dito, verse 20, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may nakarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Naalala niyo yung laging sinasabi, yung prayer, sinner's prayer, na pag may bagong tanggap, Panginoon, pumasok po kayo sa aming mga puso. No, tinatanggap po namin kayo bilang Diyos na tagapagligtas. So, pumasok po kayo sa aming mga puso at maghari po kayo. Marahil itong mga taga-Laodicea, wala na ang Panginoon sa kanilang mga puso. Kaya nandun sa labas, kumakatok. Kalahin mo, yung naghahari, yung dapat na maghari dun sa loob ng kanilang tahanan, kanilang puso, nandun sa labas, kumakatok. At sabi ng Panginoon, yung makakarinig sa akin, no? Buksan ang pinto, papasok ako doon at magsasalo kami sa pagkain. Sabi ni Martin Luther, naalala ko lang po, sabi niya, nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, kung titignan niyo yung puso ko, ang laman nun ako, na nakaupo sa trono. At merong panlatigo na panakit sa aking sarili para makakaramdam ako ng guilty feeling. Pero sabi niya, nung simula akong tanggapin ng Panginoon, nakita ko yung katotohanan. Sabi niya, kung titignan niyo yung puso ko, wala na ako dun sa trono. Ang Panginoon na nandun sa trono ng puso ko. Siya na yung naghahari. Ganoon din ang nais ng Panginoon dun sa mga taga-Laodicea. No? Papasukin niyo ako naman yung maghahari dyan sa loob. Kasabi dun, ang magtatagumpay ay paupin ko sa tabi ng aking trono tulad na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Ibig sabihin, maghaharing kasama ng Panginoon. Hallelujah. Sa pinakadulo, kayong nakikinig, pag-isipan ninyo mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Hindi importante, mga kapatid, ang gusto nang sabihin ng Panginoon dito, hindi importante anumang mga bagay sa mundo. Ang mahalaga ay yung pagtunay na pagkakilala sa Panginoon. Tunay na pananampalataya. Huwag tayong matulad sa lukewarm church na ito, sa maligamgam na mga Kristiyano. Naalala nyo, sinabi ko kanina, yung source of water ng mga taga-Laodicea ay galing sa isang hot spring at dumadaloy sa aqueduct papunta sa Laodicea. At
sa bandang umpisa dun sa source, main source of water ay mainit pa yon. Pagdating dun sa Laodicea, maligamgam na. Ngayon din sa Panginoon, pag lumalayo tayo dun sa main source of water, sa main source of heat, pag lumalayo tayo sa Panginoon, nagiging maligamgam tayo, nawawala yung init. Ganon din, meron pang isang pwedeng sabihin yan no? Pag sa paglalakbay natin bilang mga Kristiyano, pumumuhay, pagkatagal-tagal ng Panginoon, makakaramdam ka pag lumalayo ka sa Panginoon. No? Makakaramdam ka talaga ng panlalamig, kaya mas mabuti habang naglalakbay bilang Kristiyano, laging manatili sa Panginoon para lagi tayo mag-init sa pananampalataya para sa Kanya. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong tumulad sa mga maligamgam na Kristiyano, kundi mag-init tayo para sa Panginoon. Never go out, never run away to the source. Manatili lang tayo sa source kung saan tayo mag-iinit sa pananampalataya. Yun ay ang Panginoon. At hayaan natin na maghari ang Panginoon sa ating puso. Hallelujah. Tayo po manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Purihin kayo. Kung kami ay tulad rin ng mga lukewarm church, katulad ng awit namin kanina, we are coming back to you. Hallelujah. Tawarin nyo kami sa aming pagkakasala at tulungan nyo kami na makapanumbalik sa init na nawala sa aming Panginoon. Yung pag-iinit namin sa pananampalataya noon, naway ma-restore ito at mas mag-apoy pa nga, Panginoon. Na kahit anong maaapoy na pagsubok yung dumating, mas mag-aapoy yung pananampalataya namin. Hallelujah. Purihin kayo aming Panginoon. Hiniling ko po, Panginoon, ang kalakasan na nanggagaling sa inyo. Igawad niyo po sa lahat ng mga nakikinig dito at makikinig pa. Oh God, ang pagpapala niyo po sa mga kanila, naway ang mensahe ninyo ay naging pagpapala sa amin. Kahit natamaan kami, Panginoon, itinuturing pa rin na isa pa rin itong pagpapala sa amin, Panginoon, dahil alam namin na tinutuwid nyo ang mga minamahal ninyo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Oh God, salamat sa mensahe, sa paalala. Oh God, hiniling ko po, Panginoon, na maghari kayo sa puso ng bawat isa. Puso at buhay ng bawat isa. Purihin kayo, Panginoon, sa inyong lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Muli ko pong ina-announce kung sino po ang naisama po natin sa ating panalangin, yung camp sa Taiwan sa darating na February 11 to 14. Talagang nasain natin, panalangin natin na kumilos ang Panginoon at lahat ng mga bago na dadalo po doon ay makatagpo ang Panginoon. Kaya kung sino po ang nais na makibahagi sa kanyang gawain, pwede niyo po ako i-contact. Kaya si Pastora Never, para po makapagbigay tayo ng tulong dun sa Taiwan. Nalulungkot kami ng bahagya kasi nga hindi kami makakadalo dahil sa nagko-process pa kami ng visa dun. Kaya hindi kami makadalo sa Taiwan, pero alam namin na kasama naman nila ang Panginoon at hindi naman dahil sa amin kaya kumikilos ang Panginoon, dahil pa rin iyon sa Panginoon. Kaya matindi ang aming pananalangin ngayon para sa camp sa Taiwan. Kaya kasama nyo rin po ito sa panalangin kahit sa araw ng God bless po sa bawat isa. Lagi po tayong mag-share ng devotion. Ipamahagi natin ang salita ng Diyos para marami ang makarinig, ma-encourage at mapagpala sa salita ng Diyos. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. Good morning po.